Mr. Silent Channel. Chapter 106 hanggang 110. Look down on me. 0106. Akala ko talaga ang young master na ito ay nagsasanay ng flower boxing at pagbuburda ng mga binti, at narito siya para makipaglaro sa iyo. Naramdaman ni Jin Shay na siya ay hinamak, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Si Shuling Shan ay naglagay ng postura sa pakikipaglaban sa hukbo, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Pag-usapan natin ito kapag pumasa ka sa antas ng matandang babae. Ibinigay ni Jin Shay ang fan sa isang tagasunod sa tabi niya, pagkatapos ay humakbang pasulong, at nag-gesture din ng panimulang mga kamay. Ang hinlalaki ay dinukot at ibinabaluktot, ang iba pang apat na daliri ay magkadikit, ang pangalawa at pangatlong buko ay mahigpit na nakabaluktot, at ang bawat nakabaluktot na daliri ay nakaunat patungo sa likod ng kamay hanggat maaari. Matapos pagmasdan ng ilan sa mga pisikal na kapintasan ng isa pa, si Shuling Shan ay kumilos muna at sinuntok ang dibdib ni Jin Shay ng isang tuwid na suntok. Agad na nabaluktot ang kuko ng agila ni Jin Shay, at hahawakan na sana niya ang kamao ni Shuling Shan nang makita niya ang babae na nakasandal at nag-forward somersault kaagad. Si Shuling Shan ay naging isang peking suntok, ngunit ang tunay na backhand ay isang magulong split. Bang! Nagulat si Jin Shay, bahagya niyang hinaranggan ang kanyang paa gamit ang kanyang kaliwang kamay, at bahagyang yumuko. Nang makita ito, sinimulan ni Shuling Shan ang isa pang low-altitude na roundabout na sipa sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Mabilis na umatras si Jin Shay, ngunit nasipa pa rin siya at napaatras ng ilang hakbang. Nagulat ito kay Ma Jin-kun at sa iba pang nasa likod, kung paanong iba ang proseso ng pakikipaglaban sa kanilang naisip. Pinalis din ni Jin Shay ang alikabok sa kanyang dibdib, at naging solemn na ang kanyang mukha. Ano, kakaiba ba? Akala ko talaga kung alam ko ang sinaunang martial arts, siguradong mananalo ako. Malamig na bamantong hininga si Shuling Shan. Ngumiti ng masama si Jin Shay, kawili-wili. Minamaliit ka ng young master na ito. Tingnan mo ang daya. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod si Jin Shay, at sa isang galaw, inatake ng agila ang kuneho, at ang kanyang mga kuko ay bumaril na parang kidlat, na direktang humawak sa palso ni Shuling Shan. Ngunit hindi binalak ni Shuling Shan na kunin ito gamit ang kanyang mga kamay. Sumandal siya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa lupa sa likod niya, at itinaas ang kanyang dalawang mahahabang binti pataas para hawakan ang baba ni Jin Shay. Nagmamadaling umiwas si Jin Shay, kapag nataman siya, madidislocate ang panga niya. Matapos malutas ni Shuling Shan ang hakbang ng kalaban, sinundan ito ng isa pang flying kick, na pinilit na harangin ni Jin Shay ang kanyang mga braso sa kanyang harapan para sa pagtatanggol. Ang kanyang dalawang mahahabang binti ay puno ng explosive power, at ang legwork ay nakakakuha din ng marami sa kanyang kakulangan sa kamay. Sa ilang sandali, napilitan si Jin Shay na umatras ng walang anumang pagsisikap, at maaari lamang niyang ipagtanggol. Napapikit si Ye Fan sa audience, itong si Shuling Shan ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Bagamat ang Eagle Claw ay isang pangunahing Xingyikwan, ito ay isang napaka-flexible at nababagong kung fu, na may mga rich claw technique at mabilis na chaining. Ang mga kamao at kasanayan ng palad ni Shuling Shan ay halatang hindi mapapantayan para kay Jin Shay. Kung tutuusin, ang claw skills ni Jin Shay ay mas malakas na kaysa kay Ma Jin-kun, at sa kanyang prime, siya ay kahit 2 grado na mas malakas kaysa kay Ma Jin-kun. Gayunpaman, sa pamamagitan ng sariling pag-iisip at pagsasaliksik ni Shuling Shan, sinamantala niya ang kanyang mga kalakasan at iniwasan ang mga kahinaan, gamit ang lakas ng kanyang mga binti sa halip na ang kanyang mga kamay upang atakehin ang mahinang link ng depensa ng Eagle Claw technique, at talagang pinigilan niya si Jin Shay. Makikita na pagkatapos ng pagkatalo sa araw na iyon, si Shuling Shan ay nagsumikap na pag-aralan ang mga kasanayan sa kuko ng agila, at nasanay ito ng maraming beses sa kanyang puso. Siya ay isang piling tao ng mga espesyal na puwersa. Sa katunayan, mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban kaysa kay Jin Shay, at ang kanyang physical fitness ay hindi mas mahina kaysa kay Jin Shay. Maiintindihan na kaya niyang sugpuin si Jin Shay. Ang mga babaeng security guard ni Jinxio ay tuwang-tuwa rin, pakiramdam na malapit na ang tagumpay. Gayunpaman, alam ni Ye Fan na hindi ganoon ka-simple si Jin Shay, kung hindi ay hindi na sana nagmakaawa si Ma Jin-kun sa loob ng maraming araw para imbitahan siya. Sigurado, si Jin Shay ay tila hindi nakayanan ang sitwasyong ito at hindi na itinago ang kanyang lakas. Bigla siyang umungol, at sumabog ang init mula sa kanyang katawan, umuumbok ang kanyang mga kalamnan, matigas na parang bakal. Biglang bumilis ang galaw ng kanyang katawan at paa, at lumakas ang kanyang lakas. Mula sa distansyang ilang metro, ramdam ko ang biglang pagbabago ng aura niya. Ang sipa na inakala ni Shuling Shan ay maaaring tumama sa dibdib ni Jin Shay ay biglang nasalo ng mga kuko ng agila ni Jin Shay. Lakas ng loob. Ang magandang mukha ni Shuling Shan ay namutla, hindi niya inaasahan na ang young master ng Golden Eagle sect ay nagkaroon din ng panloob na lakas. Ang mga martial artist ay inuri din sa mga grado, na nakakahanap ng pakiramdam ng chi, at nililinang ang kanilang tunay na chi sa pamamagitan ng paraan ng panloob na kapangyarihan. Maaari silang ituring na mga powerhouse ng sinaunang martial arts world.
Sa sinaunang martial arts realm, nakapasok na sila sa threshold ng The Day After Tomorrow. Ang ganitong uri ng martial artist ay maaaring epektibong mapabuti ang lakas ng katawan, bilis, reaksyon, at iba pa. Sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng mga meridian sa katawan at pagpapalakas ng katawan. Sa harap ng mga ordinaryong sinaunang martial artist, mayroong ilang mga kaaway na may isang kaaway, o kahit na 12 ng mga tao. Posible. Siyempre, tulad ng sinabi ni Yefan nang turuan niya si Ning Zemo kung paano magsanay ng lahat ng bagay sa kalangitan, ang susi ay ang karamihan sa mga mandirigma ay may mahinang pakiramdam ng chi, at hindi nila maintindihan kung ano ang tunay na chi. Bigyan sila ng pinakamahusay na pagsasanay. Hindi rin maaaring magsanay ng panloob na lakas. Si Jin Shay, bilang susunod na sect master ng Golden Eagle Sect, kung hindi man lang siya makapagsanay ng totoong chi, tinatayang hindi siya ang magiging sect master. Mabahong babae, kung mahilig kang sumipa, babaliin ng young master na ito ang hamstrings mo. Galit na galit si Jin Shay, pakiramdam na siya ay isang malakas na tao na sinipa ng napakaraming paa ng isang babaeng security guard na hindi marunong mag-martial arts. Nahulog ang kahihiyan. Sa sandaling ito, nag-aalab ang galit, at anuman ang kalubhaan ng pag-atake, ang binti ni Shu Lingshan ay aalisin sa isang kuko. Pilit na umatras si Shu Lingshan, nalaglag ang kanyang sapatos at napunit ang kanyang pantalon, halos hindi ito iniiwasan. Ngunit si Jin Shay ay humakbang pasulong nang hindi sinasadya, niyakap ang balikat ni Shu Lingshan, at gustong mabali ang kanyang braso. Ang bilis na ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Hindi makaiwas si Shu Lingshan, kaya naiwasan lamang niya ang pangunahing punto at hinaranggan ito ng kanyang likod. Sumigaw si Shu Lingshan, isang malaking piraso ng tela ang kinuha sa kanyang damit, at 3 pulang marka ng kuko ang naiwan. Lingshan. Nagmamadaling sumigaw si Su Qingzhou para huminto, bilisan mo at tumigil ka. Huwag kang lumaban. Alam din ni Yefan na hindi na siya makapaghintay pa. Kahit mawala ng mukha si Shu Lingshan, tumalon siya sa ring at sumimangot, ang taong hinahanap mo ay ako. Sandali. Bigla, tiniis ni Shu Lingshan ang sakit sa kanyang likod. Naglakad sa harap ni Yefan, at sinabing, hindi pa ako nahuhulog. Nang makita ang babaeng may matigas ang ulo at masungit na mukha, ngunit tumutulo na ang pawis, nakaramdam si Yefan ng kaunting paghanga sa kanyang puso. Captain Shu, sa tingin ko ang katawan ang mahalaga, alam ni Yefan na ang isang babae ay hindi mananalo laban kay Jin Shay nang may lakas ng loob. Mababa ang tingin mo sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hinikayat din ni Su Qingzhou, Lingshan, inuutusan kitang huminto kaagad at pumunta sa medical room. Hindi nakinig si Shu Lingshan, tumalikod siya, at isang kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata ang kulay ng desisyon. Ngumisi si Jin Shay at sinabing, kung mag-aaway ka ulit, huhuberin ko lahat ng damit mo. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Hindi umimik si Shu Lingshan, ngunit biglang kinuyam ang kanyang mga kamao, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang maselang katawan. Nanginginig, ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay patuloy na bumabagsak. Tumayo si Yefan sa likod ng babae at naramdaman ang kakaibang init na kumakalat. Kabanata 0107 Isang piraso ng tela. 0107. Ito ay malinaw na isang uri ng lakas ng radyasyon na inilalabas ng nakagagalit na enerhiya, at ito ay mas malakas kaysa sa nakakagalit na enerhiya ni Jin Shay. Nang maisip ni Yefan na hindi niya naintindihan at itinatago ni Shu Lingshan ang kanyang lakas, isang kamanghamanghang eksena ang lumitaw. Paft! Si Shu Lingshan ay dumura ng isang subaw ng dugo, ang kanyang katawan ay lumambot, at siya ay nahimatay. Lingshan! Kapitan! Lahat ng naruroon sa Jinxio ay bumulalas, nag-aalala at natatakot. Matapos mapagtanto kung ano si Yefan, mabilis siyang tumingkayad at hinawakan ang kamay ni Shu Lingshan para sa isang pulso. Oo naman. Ang babaeng ito ay talagang magulo, bulong ni Yefan sa kanyang puso. Hahaha. Ano ito? Ikaw mismo ang samuka ng dugo. Tumawa si Jin Shay, kung gusto mong aminin ang pagkatalo, diretso lang, bakit mag-abala, haha. President Su, dadalhin ko si Kapitan Shu sa ospital, alam ni Yefan na dapat magamot si Shu Lingshan sa lalong madaling panahon, kung hindi ay maaaring magkaroon ng mga sekwela. Tatawag na sana si Su Qingzhou ng ambulansya, ngunit nang maisip niyang mas mabilis ang pagmamaneho ni Yefan, nagmamadali siyang tumango, ay drive mo na lang ang kotse ko doon. Isumbong mo sa akin ang sitwasyon anumang oras. Tumugon si Yefan, niyakap si Shu Lingshan, at agad na bumaba ng ring. Nanlaki ang mga mata ni Jin Shay sa likod niya at sumigaw, mabahong bata. Sinong pinayagan kang pumunta? Nakatingin ka ba sa Golden Eagle Gate ko? Hinarang din ni Majin ko ng gate kasama ang ilang followers ng White Shark Gang. Huwag hayaang umalis si Yefan. Yefan, sa wakas ay inimbitahan ko ang Young Sect Master, paano ka makakaalis? Kakaibang tawa ni Majin Kun. Bitawan mo ang babaeng iyon at magsaya kasama ang Young Master na ito, lumapit si Jin Shay. Bumaba ang mukha ni Yefan, at tumingin siya kay Jin Shay, naghahanap ka ba ng kamatayan? Kung hindi ka bibitaw, ikaw ang maghahanap ng kamatayan. Hindi maganda ang tono ni Jin Shay.
Para makitungo sa iyo, hindi mo na kailangang gamitin ang iyong mga kamay. Tumaas din ang galit ni Ye Fan. Ang tono ay hindi maliit, ang young master na ito ay hahayaan kang matikman ito, ang aking tunay na enerhiya, na sinamahan ng banal na kapangyarihan ng Eagle Claw Technique. Natagpuan ni Jin Shay ang kanyang sarili na minamaliit, mas malupit at makapangyarihan, sumigaw siya at nagbunyi ang nakagagalit na enerhiya sa katawan ay lumipad patungo kay Ye Fan. Ang matulin at tumpak na agila sa Eagle Claw skill ay kumakalat ng kanyang mga pakpak, gumuhit ng isang matulin at marahas na tilapon, at hinawakan ang likod ni Ye Fan. Mag-ingat ka. Si Su Qingzhou ay hindi man lang nang ahas na tingnan ito, naramdaman na lang niya na babarilan na ni Jin Shay si Ye Fan. Ngunit hawak ni Ye Fan si Shu Lingshan sa magkabilang kamay, paano ito magiging maganda? Sa tunog na, punit, ang mga kuko ng agila ay talagang damapo sa likod ni Ye Fan at humawak ng isang piraso ng tela ng kamiseta. Ngunit, ito ay isang piraso lamang ng tela. Nang akala ng lahat na si Ye Fan ay masasaktan, nalaman nilang nakatayo si Ye Fan, nakatingin lang kay Jin Shay ng napakalamig na tingin. Para itong mabangis na tigre na nakatitig sa isang payat na hyena, mapagpakumbaba at puno ng paghamak. Nakabuka ang bibig ni Jin Shay, may demented na hitsura sa kanyang mukha, na hindi nakapagtataka sa kanya, dahil malinaw na nataman niya si Ye Fan, at gumamit siya ng sapat na totoong enerhiya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kuko, na maaaring makabasag ng isang cement board, ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa likod ni Ye Fan. Parang wala man lang nataman pero nakahuli ng brilyante. Ito. Paano ito? Lumingon si Ye Fan sa oras na ito, biglang sumipa, at isang whip kick ang tumama sa hita ni Jin Shay na may malakas na tunog ng crack. Bang! Nakarinig lang ng parang pagsabog ang lahat, ngunit hindi nag-react si Jin Shay. Ang isa sa kanyang kanang buto sa hita ay sinipa. Ang mga paa ko. Ang kanang binti ni Jin Shay ay tila pinasabog ng bomba, at ito ay yumuko ng mahina. Ang sakit ay napakasakit na siya ay nawalan ng malay, at ang mga hiyaw ay nagpang-inag sa kanyang puso. Parehong natarante si Su Qingzhou at ang lahat ng babaeng security guard sa lahat ng ito, ngunit hindi sila makapag-react. Si Jin Shay, na tila napakalakas ngayon, ay itinulak si Shu Lingshan sa isang sulok, at si Jin Shay, na samuka ng dugo, ay nalutas sa isang sipa lamang mula kay Ye Fan. Si Ye Fan ay tila walang ginawa, hindi man lang ito nilingon, tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng pinto. Kung hindi dahil sa kumpanya dito, at hindi ito angkop para sa mabibigat na kamay, kailangan niyang alisin ang lahat ng taong ito. Si Ma Jin-kun at ang ilang entourage ay nanginginig sa takot, at nang makita nila ang lalaking papalapit na may malungkot na mukha, dali-dali silang tumabi. Kahit si Jin Shay ay pinalayas, gaano kalakas ang loob nilang pukawin si Ye Fan. Si Ma Jin-kun ay labis na nagsisisi. Alam niya na hindi siya darating para sa paghihiganti ngayon. Naging abala siya sa loob ng maraming araw, at ngayon ay nawala pa sa mukha niya ang buong Golden Eagle Gate. Pinanood ni Su Qingzhou ang lalaki na umalis kasama si Shu Lingshan sa kanyang mga bisig. Ang kanyang isip ay puno ng magulo na pag-iisip, ang lalaking ito ay paulit-ulit na nirefresh ang kanyang pangunawa sa kanya. Sino siya? Pumunta si Ye Fan sa underground na garahe, pinaandar ang kotse, at dinala si Shu Lingshan hanggang sa pinakamalapit na Haihua Hospital. Dahil si Shu Lingshan ay isang middle-level na miyembro ng Jinxu Group at tinatangkilik ang preferential treatment sa ospital na ito, malapit na siyang magsagawa ng pagsusuri. Matapos ang court ay tapos na at ang pelikula ay kinukunan, nakita ko na ang katawan ng babae ay hindi nasira, ngunit sa halip ay pagod. Talagang nahulaan ni Ye Fan na ito ang resulta, at pagkatapos niyang ilagay si Shu Lingshan sa ward, iniulat niya ang sitwasyon kay Su Qingzhou. Okay lang talaga si Lingshan. Kung gayon bakit siya samuka ng dugo? Natarante si Su Qingzhou nang marinig niyang maayos ang pagsusuri. Kinailangan ni Ye Fan na ipaliwanag ng maikli, sa totoo lang, si Kapitan Shu ay nagdusa ng ilang panloob na pinsala, ngunit ang modernong teknolohiyang medikal ay hindi maaaring kumuha ng mga larawan ng sitwasyong ito, ngunit ang kanyang mga panloob na organo ay medyo pagod. Sa katunayan, ang mga panloob na organo ay dumudugo sa maikling panahon, pumasok sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay isinuka ito. Talagang may panloob na kapangyarihan sa mundong ito, bulong ni Su Qingzhou, ngunit hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ito ay kakaiba. Ang panloob na pinsala ni Shu Lingshan ay sanhi mismo ni Shu Lingshan, hindi sa pamamagitan ng pambubugbog. Ngunit hindi masyadong magsasabi si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang malaman ni Su Qingzhou. Nga pala, Qingzhou, anong nangyayari sa kumpanya? Wala na ba si Ma Jin-kun at ang iba pa? Lumingon si Ye Fan para magtanong. Sinabi ni Su Qingzhou, sipain mo ang Jin Shay na iyon hanggang sa mabali ang kanyang paa, syempre umalis sila. Isa pa, tumawag lang ang leader ng White Shark Gang na si Zhou Shoujing at humingi ng tawad sa amin, walang kinalaman sa kanila ang bagay ni Ma Jin-kun, mukhang natatakot sila. Saglit na naghinala si Ye Fan, ang pinuno ng White Shark Gang, humihingi ng paumanhin sa iyo. Bakit, parang hindi ka naniniwala? Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa White Sharks?
Mga gang lang sila, isa tayong malaking kumpanya na nagbabayad ng buwis ng pormal, bakit hindi tayo matakot? Mayabang na sabi ni Su Qingzhou. Nakaramdam pa rin ng kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso, at palaging nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya mahanap ang dahilan para doon. Huwag na nating pag-usapan ito, tapos na ang White Short Gang, at hindi sila dapat manggahas sa hinaharap. Humanap muli ng problema sa aming splendid group. Huwag kang pumasok ngayon sa trabaho, manatili kasama si Ling Shan sa ospital, dapat na mas alam mo ang tungkol sa mga sinaunang martial arts internal na pinsala kaysa sa iba. Si Su Qingzhou ay napakamaalalahanin, at labis din siyang nag-aalala sa katawan ng minamahal na general na ito. Nagkataong may itatanong si Ye Fan kay Shu Lingshan, kaya pumayag siya. Chapter 0108 Sino ang nagpalit nito para sa akin? 0108 White Short Gang, ang vilya kung saan nakatira ang leader ng gang na si Zhou Shoujing, sa isang anti-gang pag-aaral na pinalamutian ng husto. Matapos ibaba ni Zhou Shoujing ang telepono, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, "Young Master Zing, dapat isipin ni Su Qingzhou na pinakawalan na natin siya, at dapat niyang ipahinga ang kanyang pagbabantay." Nakaupo sa tapat ng mesa, humihit-hit ng tabako, si Jing Junfeng. "Ang asong iyon na si Su Qingzhou, maganda kung paalisin mo ako ng mas maaga. Kung pipilitin kong kumuha ng isang mamamatay tao para patayin siya, hindi ko talaga alam kung paano siya purihin." Nagbuga si Jing Junfeng ng sigarilyo na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang kasikatan ng Splendid Group ay tumataas kamakailan, at nakatanggap ito ng atensyon ng ilang mga leader. Sa totoo lang hindi ito magandang panahon para patayin si Su Qingzhou. Kung medyo pabaya tayo, maaari tayong tumaob sa ating sarili, matigas na sabi ni Zhou Shoujing. Napapikit si Jing Junfeng, kung hindi mo ito papatayin ngayon, huli na ang lahat sa hinaharap. Gang Master Zhu, huwag mong kalilimutan, kung bumagsak ng ganito ang ating stock, magkakaroon ng mga problema sa ating capital chain, at walang pera para i-sponsor ka. Sa palagay mo, kung gusto mong magpatuloy na manindigan sa Huahai, wala kang pera para labanan ang Tai Suogang at Zesulin, sa pagkakataong ito. Maaari ka lamang magtagumpay, hindi mabibigo. Huwag mag-alala, sa pagkakataong ito ay nag-imbita ako ng mga eksperto mula sa mga eksperto, ganap na malinis at maayos. Kumpletuhin ang gawain. Tiwalang sabi ni Zhou Shoujing. Dahil inutusan ng ganito ng isang dandy na anak, si Zhou Shoujing ay nag-aapoy sa kanyang puso, ngunit maaari lamang siyang tumawa kasama niya. Ang mga makalumang gang na tulad nila ay lumalala pa talaga. Karamihan sa mga nasa loob ay matatanda na, wala silang kultura, walang pananaw, lahat ng klase ng kabiguan sa negosyo at pamumuhunan, at laging may mga away sa loob. Ngunit sa lipunan ngayon, gaano man kalaki ang barkada, hindi ito makakalaban sa bansa. Paano na lang sila manggugulo at magnanakaw? Sa makatuwid, dahil walang paraan upang kumita ng pera upang suportahan ang mga katulong sa loob, kailangan nilang umasa sa mga pamilyang mangangalakal tulad ng pamilya Zeng. Sa pangkalahatan, ang malalaking grupo sa pananalapi at malalaking pamilya ay hindi minamaliit ang kanilang mga padalos-dalos na asawa at nag-aalala tungkol sa kanilang reputasyon. Ibig sabihin, ang mag-ama ng pamilya Zeng ay parehong malupit na tao, at hindi malinis ang kanilang mga pinanggalingan, kaya handa silang i-sponsor sila para gumawa ng ilang madilim na aktibidad. Yung Ye Fan, minamaliit ko talaga siya dati. Si Ma Jinkun at ang Young Master ng Golden Eagle Sect ay hindi niya kalaban. Paanong mas magaling sa kanila ang killer na kinuha mo? Nag-aalala pa rin si Jing Junfeng. Mapait na ngumiti si Zhou Shoujing, Jing Xiao, masyado mong iniisip ito. Pumapatay ang mga killer, at hindi ito kompetisyon ng martial arts, kaya bakit kailangan mong kontrolin ang iyong mga kamao? Kung gusto mong mamatay mag-isa, maraming paraan. Nagliwanag ang mga mata ni Jing Junfeng, at may naintindihan siya. Humihitit ng tabako at ngumingiti. Haihua Hospital, sa ward, tanghali na. Ibinuka ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata ng may pag-aalinlangan, at may bakas ng dugo sa kanyang ilong at bibig. Nakita niya ang puting kisame at naamoy niya ang disinfectant na tubig, kaya malamang nahulaan niya kung nasaan siya. SS ng kanilang mga bibig, hindi masama. Sa tabi niya, may boses ng lalaking umiinom ng kung ano. Bahagyang ibinaling ni Shu Lingshan ang kanyang ulo at tumingin, nalaman lamang na kumakain si Ye Fan. Ang mga pagkain na ibinigay ng ospital ay labanos at tadyang ng baboy, isang plato ng berdeng gulay at isang mangkok ng inihaw na baboy na may soybeans. Kinain na ni Ye Fan ang natitirang sopas ng tadyang ng baboy. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Shu Lingshan na may kumakain ng napakasarap na pagkain sa ospital, at ang lalaking ito. Captain Shu, gising ka na ba? Nakita ni Ye Fan si Shu Lingshan na nakatingin sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong ni Shu Lingshan. Hiniling sa akin ni Mr. Su na samahan ka, ang gawain ko ngayon ay alagaan ka, sabi ni Ye Fan. President Su. Siya nga pala, ano ang nangyayari sa kumpanya? Nag-aalalang tanong ni Shu Lingshan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, okay lang, umalis na ang grupo. Nakahinga ng maluwag si Shu Lingshan, at pagkatapos ay tahimik na sinabi, natalo mo ang nagngangalang Jin Shay. Hehe.
Napangiti si Ye Fan na nahihiya at pumayag. Tumitig si Shu Lingshan at sinabing, bakit ka tumatawa? Oo. Kung hindi mo sasabihin, sa tingin mo ba masisiraan ako ng mukha? Hindi ako ganoon ka-vulnerable. Huwag mo akong maliitin. Wala akong sinabi, how can I look down on you? Napaka-inosente ni Ye Fan. Namumula sa galit ang mga mata ni Shu Lingshan, dapat isipin mo sa iyong puso na ako ay isang tanga, hindi ako makasarili, sinaktan ko pa ang sarili ko sa pagiging matapang, tama. Natahimik sandali si Ye Fan, pagkatapos ay kinuha ang baso ng tubig sa tabi niya, Shu Captain, gusto mo ba ng tubig? Hindi ako umiinom nito. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako. Sabi ni Shu Lingshan, at tatayo na sana. Ngunit nang siya ay malapit ng bumangon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang mga panloob na organo. Napasigaw si Shu Lingshan sa sakit at muling bumagsak sa kama. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi pa gumagaling ang internal injury mo, kaya mag-ingat ka, huwag mag-ehersisyo ng gusto, kung hindi, madali kang duguan. Wala akong dapat ipag-alala sa iyo. Sigaw ni Shu Lingshan. Si Ye Fan ay mukhang walang magawa, bakit napakagagalit ng babaeng ito, kaya nasabi lang niya, hindi kita minamaliit, maniwala ka man o hindi, hindi ko naisip iyon. Napalingon si Shu Lingshan, hindi ko kailangan ng ganoong kahinaan. Nagpatuloy si Ye Fan, hindi mo lang ginawa. Umakyat at labanan si Jin Shay nang walang ingat. Pinag-aralan mo kung paano haharapin ang Eagle Claw. Pinaghirapan mo. Ang isang sinaunang martial artist na nakabuo ng mga panloob na kasanayan ay hindi maaaring hindi makaranas ng mga pagkalugi, at hindi mo ito kasalanan. Ang tanging bagay na palaisipan sa akin ay kung anong uri ng kung fu ang ginagamit mo, at bakit iba ang hitsura nito sa iba pang panloob na kasanayan. Bakit mo sasaktan ang sarili mo? Ano? Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, dahan-daw ang nilingon ni Shu Lingshan ang kanyang ulo at nagtanong, sa tingin mo ba talaga? Captain Shu, para saan ba ako nagsinungaling sa iyo? Mayroon ka lang mas malakas na personalidad, na hindi naman dahado. At saka, ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya, sa palagay ko ay dapat ding maging masigla si Pangulong Su, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nahiya si Shu Lingshan nang marinig niya ito, bahagyang namula ang kanyang mukha, kinagat niya ang ibabang labi, at bamulong, kalokohan, tiyak na tinutuya mo ako sa pagiging tanga. Narinig ni Ye Fan na gumaan ang loob ng babae. Muli siyang nagtanong, nagugutom ka ba? Sinabi ng doktor na kumain ka ng likidong pagkain sa susunod na 2 araw. O orderin kita ng lugaw. Hindi ako nagugutom. Hindi na makapaghintay si Shu Lingshan na mapailalim sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinagalitan ang kanyang tiyan dahil sa hindi niya kayang maabot ang kanyang inaasahan. Sa katunayan, wala siyang magagawa. Kumain siya ng almusal, at pagkatapos ng matinding laban, nagkaroon din siya ng internal bleeding. 1:00 na ng hapon, at mahirap hindi magutom. Gustong tumawa ni Ye Fan, ngunit nagpipigil siya at tumakbo palabas para bigyan ang babae ng isang mangkok ng preserved egg at lugaw na karne mula sa ospital, at pagkatapos ay pumunta sa kwarto. Captain Shu, dahan-dahang maupo, papakainin kita ng inumin, sabi ni Ye Fan habang nakaupo sa gilid ng kama. Pakainin siya ng inumin. Nang marinig ito ni Shu Lingshan, nag-init ang kanyang mukha, at dali-dali niyang sinabi, hindi, kaya ko ang sarili ko. Nang makitang matigas ang ulo ng babae, hindi siya pinilit ni Ye Fan, at tinulungan siyang bumangon ng dahan-dahan. Noon lang napansin ni Shu Lingshan na nakasuot siya ng hospital gown at maingat na nagtanong, ang aking mga damit at pantalon. Sino ang nagpalit nito para sa akin? Kabanata 0109 Mahirap na gawain. 0109. Ngumiti si Ye Fan, huwag kang kabahan, pinalitan ka ng nurse, hindi ako sumilip. Sino? Sino ang nagtanong kung nagnakaw ka ng silip? Nagmamadaling tumanggi si Shu Lingshan. Hindi nakipagtalo si Ye Fan, at iniabot sa kanya ang mangkok ng sinigang at pagkatapos ay ang kutsara. Gutom na gutom si Shu Lingshan, kaya agad siyang sumandok ng isang kutsara at inilagay ito sa kanyang bibig. Oops! Iinom na sana siya ng lugaw, ngunit dahil may mga internal organs na nasasangkot, namamaga at masakit ang kanyang baga. Tumingin si Ye Fan, mabilis na kinuha ang kutsara, at ngumiti, pakainin kita, magiging tanga ka para mas masaktan ka para lang sa pag-inom ng lugaw. Walang pagpipilian si Shu Lingshan, natatakot siyang samuka muli ng dugo, kaya tumanggaw siya at tahimik na sumang-ayon. Naglagay si Ye Fan ng mga kutsara ng lugaw sa bibig ng babae, habang si Shu Lingshan ay bamuka ang kanyang bibig na parang isang bata na naghihintay na pakainin. Sa sobrang lapit ng dalawa ay nakakahinga sila ng hininga. Ang mahinang bango sa katawan ng babae, na may halong amoy ng hospital disinfectant, ay medyo masarap. Marahil dahil sa pinsala, ang pagtingin sa mga tampok ng mukha ng babae ng malapitan, nawala siya ng kaunting kabayanihan at medyo mas malambot. Isang tao lang ang kumakain, ang isa ay kumakain, at hindi nagsasalita, at ang kapaligiran ay biglang naging malabo. Tila nakaramdam din si Shu Lingshan ng kaunting hiya at bamulong, ikaw. Bakit hindi ka nagsasalita?
Napakurap si Yefan at nakangiting sinabi, nalaman ko na si Captain Shu, kapag tiningnan mong mabuti, ang iyong mga facial features ay mas pino, at ang iyong balat ay napakapinong. Nag-iinit ang mukha ni Shu Lingshan, umiiwas ang kanyang mga mata, tumahimik ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Hayaan mo akong magsalita sandali, tumahimik sandali, sasabihin ko man o hindi. Ungol ni Yefan. Nangangatwiran si Shu Lingshan, sino ang nagsabi sa iyo na sabihin ito? Sel Ang. Hindi magandang purihin ka. Hindi mo kailangang magyabang. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Shu Lingshan, at hindi maalis ang kanyang mainit na mukha. Ano bang nangyayari sa akin, at ang lalaking ito ay hindi makapagseryoso, bakit parang nahihiya ka? Tanong ni Shu Lingshan sa sarili. Walang pagpipilian si Yefan, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapakain ng lugaw ng tahimik. Gayunpaman, tumingin siya sa ibaba at biglang napansin ang isang detalye. Ang munting nurse na nagbihis kay Shu Lingshan ay tila walang ingat na tinanggal ang mga butones. Sa dibdib ni Shu Lingshan, may maliit na malalawak na puwang. Pahilig na tumingin sa anggulo ni Yefan, nakita ko pa ang dalawang arko at ang kanal sa gitna. Ang laki na ito, hindi ko talaga alam kung ang buton ay hindi na button ng maayos, o kung ito ay naunat pagkatapos itong eye button. Kinain ito ni Shu Lingshan pagkatapos ng ilang paghigop, nalaman niyang ang mga mata ni Yefan ay nakatitig sa isang lugar, at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nasisiyahan. Bahagya niyang ibinaba ang ulo, at bigla niyang napagtanto kung ano ang tinitingnan ng lalaki, nangangati ang mga ngipin sa puot. Tingnan mo ulit. Maniwala ka man o hindi, huhukayin ko yung eyeballs mo. Napangiti si Yefan, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, iniisip ko, dapat ba kitang tulungang i-fasten ang mga butones? Ang munting nurse na ito ay talagang pabaya, hehe. Hindi mo kailangang makialam sa sarili mong negosyo. Tiniis ni Shu Lingshan ang sakit at maingat na ibinutis ang kanyang damit. Naging tapat na rin si Yefan ngayon, at natapos na niyang pakainin ang mangkok ng lugaw. Matapos kumain halos, binalak ni Yefan na tulungan si Shu Lingshan na mahiga. Gayunpaman, si Shu Lingshan ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting kahirapan, at sinabing, pumunta ka at tulungan mo ako. Tawagan ang isang nurse. Tumawag ka ng nurse. Bakit? Bakit hindi ka maganda? Pumunta ka. Hindi nagpaliwanag si Shu Lingshan. Walang pagpipilian si Yefan kundi tumakbo palabas at tumawag ng munting nurse. Miss, may kailangan ka ba? Tanong ng munting nurse. Ibinaba ni Shu Lingshan ang kanyang ulo at bumulong, ako. Gusto kong pumunta sa banyo. Natigilan si Yefan at hindi napigil ang matawa, ito pala ang nangyari. Tama, si Shu Lingshan ay hindi umihi buong umaga, nagsampa ng ilang bote ng gamot, uminom ng lugaw, at kakaiba na ayaw niyang pumunta sa banyo. Ang maliit na nurse ay tumingin kay Yefan sa tabi niya na may pagdududa, ngunit hindi siya makatanggi, kaya siya ay humakbang pasulong at maingat na tinulungang makatayo si Shu Lingshan. Tara, dahan-dahan lang. Kung masakit, sabihin mo agad. Ang maliit na nurse ay halos 1.5 metro lamang ang taas at maliit. Para naman kay Shu Lingshan, siya ay isang matangkad at payat na babae na mahigit 1.7 metro ang taas. Mabigat din ang kanyang katawan dahil sa kanyang martial arts practice. Tila napakahirap na tulungan siyang bumangon sa kama ng ganito. Gumawa ng maliliit na hakbang si Shu Lingshan at naglakad patungo sa banyo ng ward. Halos ang buong katawan niya ay nasa katawan ng munting nurse na naging dahilan ng pag-indayog niya habang naglalakad. Hey, kumaibot ang tiyan ni Shu Lingshan, at napabuntong hininga siya sa sakit. Ang munting nurse ay nataranta at nahihirapan, kaya kailangan niyang humingi ng tulong kay Yefan, Sir, mas mabuti na sumama ka, hindi ako sapat, natatakot ako na mahulog ako sa binibini na ito, masama ito. Nang marinig ito, nag-aalalang sinabi ni Shu Lingshan, okay lang, kaya ko. Miss, napakadelikado nito. Papuntahin mo ang boyfriend mo dito. Magkasakit ang lahat at mangangailangan ng mag-aalaga sa kanila. Wala itong dapat ikahiya, payo ng nurse. Daan. Mula sa pananaw ng nurse, maaaring ang kanyang asawa o ang kanyang kasintahan ang sumama kay Shu Lingshan sa halos buong araw at naghahain ng kanyang mga pagkain ng ganito. Lalaki, hindi. Hindi alam ni Shu Lingshan kung paano ito ipapaliwanag. Gusto na ni Yefan na umakyat at tumulong dahil natatakot siyang mapag-alitan siya ni Shu Lingshan, kaya nabigyang katwiran siya matapos marinig na hinahanap siya ng nurse. Okay, sasama ako. Lumapit si Yefan at ipinatong ang braso ni Shu Lingshan sa kanyang balikat, pinalitan ng munting nurse. Busy din ang munting nurse. Nang makitang mahigpit na hawak ni Yefan si Shu Lingshan, nauna siyang tumakbo sa ibang lugar. Mainit ang magandang mukha ni Shu Lingshan at nakatayo siya roon, hindi gustong sumulong. Kapitan Shu, dahan-dahan lang. Sigurado akong hindi ko ito titignan ng basta-basta. Kung magkasakit ka, tiyak na hindi mo ako papayagang bumalik kay Pangulong Su, sabi ni Yefan na may seryosong mukha. Talagang hindi na makayanan ni Shu Lingshan, at ang paghiling sa lalaki na humanap ng nurse ay magmumukhang masyadong mapagkunwari. Wala akong sinabi, tulungan mo akong pumasok, mahinang ngumuso si Shu Lingshan. Tumanggo si Yefan at dahan-daang tinulungan ang babae sa banyo. Gayunpaman, pagdating sa banyo, may isa pang problema.
Si Shu Lingshan mismo ay hindi maaaring yumuko at haborin ang kanyang pantalon, dahil ang pagyuko ay mapipiga ang kanyang mga laman loob at magdulot ng matinding sakit. Gayunpaman, halos hindi na nakapagpigil si Shu Lingshan, naninigas siya doon. Ang babae ay sabik na gusto niyang umiyak, paano siya makakakita ng kahit sino kung iihi niya ang kanyang pantalon. Sa sandaling ito, tumalikod si Ye Fan at sinabing, Captain Shu, tatalikuran kita at tutulungan kitang tanggalin ito, para tanggapin mo ito palagi, di ba? Si Shu Lingshan ay natigilan at wala na siyang maisip na ibang paraan. Sabi niya. Ay nalalayan muna ng mga kamay ni Ye Fan ang baywang ni Shu Lingshan, pagkatapos ay bumaba sa baywang hanggang sa baywang ng pantalon, at pagkatapos ay dahan-daang kumupas. Huwag mong hawakan ang aking mga paa. Hindi. Saan mo ito hinawakan? Tingnan ko. Mamamatay ka na. Huwag kang lumingon. Pagkatapos ng maraming pag-urong, sa wakas ay natisod si Ye Fan at natapos ang gawain. Ay nalalayan ni Shu Lingshan ang katawan ng lalaki, pagkatapos ay umupo ng tuwid at umupo sa banyo, ngunit hindi siya kumikibo ng ilang sandali, nag-aalala pa rin na baka biglang lumingon sa kanya ang lalaki o kung anuman. Huwag kang mag-alala, kung may gusto talaga akong gawin sa'yo, hindi mo naman ako mapipigilan di ba? Sabi ni Ye Fan na may walang magawang ngiti, mas mabuting ilabas mo na ang tubig. Chapter 0110 Hinding-hindi ko aaminin. 0110 Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang matambok na labi, nag-iisip tungkol dito, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay may lalaking nakatayo sa kanyang tabi, siya ay labis na kinabahan kaya hindi siya naglakas loob na bumitaw. Napabuntong hininga si Ye Fan, Captain Shu, dati ka pang sundalo, tama. Logically speaking, medyo nakaka-refresh ito, bakit mo pag-iisipan ng maliit na bagay? Si Shu Lingshan ay medyo hindi kumbinsido pagkatapos marinig ito, sino ang nagmamalasakit sa iyo? Dahil pinasigla ng isang lalaki, si Shu Lingshan ay hindi nag-abala sa anumang bagay. Narinig ni Ye Fan ang malakas na tunog ng tubig na nagmumula sa likuran, at mapait na ngumiti sa kanyang puso, tila na-suffocate talaga siya. Si Shu Lingshan ay gumawa ng malaking pulang mukha sa kanyang likuran. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang tunog ng tubig, lalo na't hindi nagsasalita ang dalawa at napakatahimik ng banyo, na lalong naging malupit sa tunog. Sa kabutihang palad, hindi nagsalita si Ye Fan at tahimik na naghintay para matapos ang babae. Umabot ng halos kalahating oras ang pagpunta sa banyo. Maliban sa hindi pagtulong sa babae sa paglilinis, lumahok si Ye Fan sa buong proseso. Nang tulungan si Shu Lingshan pabalik sa kama ng ospital, hindi na sila nahiya. Bumalik ka, kaya ko ang sarili ko, sabi ni Shu Lingshan. Tiningnan ni Ye Fan ang oras, 2:00 pa lang ng hapon, kaya umupo siya at sinabing, huwag magmadali, hindi pa ako nakakaalis sa trabaho, at magiging maayos na ako pagbalik ko sa kumpanya. Kailangang magpahinga ang katawan mo ng 2 araw. Makakaalis na ako sa ospital. 2 araw pa. Si Shu Lingshan ay mukhang malungkot. Sobrang nasaktan mo ang iyong sarili kaya hindi masama kung wala kang malaking insidente. Curious na tanong ni Ye Fan, nga pala, Captain Shu, anong klaseng internal skills ang na-practice mo? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Hindi pa nakakita ng kakaibang kung fu si Ye Fan. Malabo niyang nadama na ang kung fu na ito ay napakakakaiba, at maaaring magkaroon ito ng isang tiyak na kagilahil-alas na epekto sa kanyang sariling paglilinang, kaya gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Ngunit si Shu Lingshan ay tahimik at tila walang gustong sabihin. Nang hihinayang sinabi ni Ye Fan, pasensya na, kung ito ang sekreto mo, hindi na ako magtatanong pa, curious lang ako. Sa totoo lang. Bumantong hininga si Shu Lingshan at sinabi, hindi ko alam kung ito ay itinuturing na panloob na lakas, at hindi ako sigurado kung ano ang tawag dito. Nagulat si Ye Fan, bakit mo nasabi iyan? Naalala ni Shu Lingshan, dahil ito ay isang piraso lamang ng pergamino na kinuha ko sa isang abandonadong cellar sa disyerto noong ako ay isang sundalo. Ang may-ari ng papel ay tila kasama ng isa pang nag-away ang isang tao, at pagkatapos ay pareho silang namatay doon. Hindi ko alam kung ilang taon na ito sa alikabok. Ibinigay ko ang bagay na ito sa aming ulo, siya ay isang nakuhang martial artist, ngunit sinabi niya na ito ay isang piraso ng basurang papel, at ang lahat ay nakasulat sa isang gulo. Walang paraan upang magsanay ng mga panloob na kasanayan sa lahat. Ngunit sa palagay ko, kung ang pergamino na ito ay walang silbi, bakit ito dapat itala dito? Hindi rin maisip ng aming pinuno ng regiment. Baka fragment lang daw. Baka may kulang pa. Naunawaan ni Ye Fan, kaya nag-practice ka ng mag-isa. Well, sabi ni Shu Lingshan, ang balat ng tupa ay talagang hindi isang kultural na relic, at ang edad nito ay napakalimitado, kaya walang sinuman. Oo, kinuha ko ito bilang isang souvenir. Nagkataon lang na hindi masyadong maganda ang sense of chi ko. Nag-practice ako noon ng internal practice, pero wala akong nakuhang resulta, kaya gusto kong sumubok ng ibang paraan. Nagsimula lang ako pagkatapos magsanay, nalaman ko na ang pamamaraang ito ay magpapainit ng aking katawan, at kung mag-eehersisyo ako ayon sa mga kinakailangan nito, ang aking lakas ay tataas, ngunit ang aking katawan ay sasakit din. Nag-aalala ako kung anong klaseng kasamaan iyon, kaya hindi na ako naglakas loob na magsanay pa,
ngunit ngayon lang uminit ang ulo ko, gusto ko lang talunin ang Jin Shay na iyon, kaya pinilit kong gumawa ng pangalawang pagsisikap. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ito. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ibig mong sabihin. Wala kang tunay na chi, pero ikaw din kaya mo bang gumawa ng gang? Oo, kaya kakaiba ang ehersisyo na ito. Sa palagay ko ay hindi ito panloob. Napabuntong hininga si Shu Lingshan, anyway, tama ang ating regiment commander, ito ay talagang isang magulo na ehersisyo, ngunit sa kabutihang palad ay hindi marami. Pagsasanay. Nagpakita si Ye Fan ng kasiya siyang ngiti at sabik na tumingin kay Shu Lingshan. Ikaw, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Nataranta si Shu Lingshan. Captain Shu, sabay na tayong pumunta sa toilet, pwede ba akong humingi ng favor? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Umalis ka na. Ano na naman ang ginawa mo? Nakakadiri. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na hindi ako ang umihi, ang iyong tubig ang napakalakas, at pagkatapos na isipin ito, sinabi niya, nakikita ko na ako ay isang mabuting kaibigan na tumutulong sa iyo na habarin ang iyong pantalon at isuot ito. Para sa kapakanan ng, kung umutot ka, hayaan mo na. Bakit ang dami mong kalokohan? Hindi na nakinig si Shu Lingshan. Dumiretso ang mukha ni Ye Fan, maaari mo bang sabihin sa akin ang trick? Dapat ay kabisado mo na ang lahat, di ba? Sumimangot si Shu Lingshan, gusto mo ring magsanay. Masasaktan ang katawan mo. Gusto kong malaman, syempre hindi ako guguluhin, sabi ni Ye Fan. Si Shu Lingshan ay bukas palad din, kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ito isang napakahalagang bagay pa rin. Si Ye Fan ay nagmamadaling umupo ng tuwid at magalang na sinabi, Mr. Shu, mangyaring payuhan. Shu. Nakita ni Lingshan ang lalaking ito sa unang pagkakataon. Seryoso, halos hindi tumawa, pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya ang isang kilalang formula. Tumutok sa kaluluwa, baguhin ang multo, hininga ang araw at ang buwan, at ang isip ay magdidirekta sa sarili. Pagkatapos ng bumaba ang formula, ito ay 10 ang ilang mga salita ay maaaring medyo malabo sa mga ordinaryong tao, ngunit karamihan sa mga tao na may mga sinaunang martial arts roots ay maaaring maunawaan ang kahulugan na nakatago sa ilalim ng salita. Matapos itong pakinggan ni Ye Fan, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay talagang sumasalungat sa teoretikal na pamamaraan ng paglilinang ng panloob na enerhiya. Gayunpaman, nadama niya na ang ilang mga aspeto ay talagang katulad ng isa sa kanyang sariling mga konsepto ng paglilinang. Habang nag-iisip si Ye Fan, isang batang babae ang pumasok sa ward. Tim Shu, kumusta ka na? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ito ay isang magaling na babaeng security guard. Ngumiti si Shu Lingshan, Xiao Lu, bakit ka nandito? Hiniling sa akin ni Mr. Su na palitan si Assistant Ye at alagaan ang Team Shu. Kung tutusin, babae ako, kaya maaaring mas maginhawa, sabi ni Xiao Lu. Namula ang mukha ni Shu Lingshan, at lihim siyang naiinis. Kung mas maaga ito ng 1 oras, bakit ngayon lang siya nahihiya? Tanong ni Ye Fan, hiniling ako ni President Su na bumalik. Oo, Assistant Ye, may itatanong sa iyo si Mr. Su, kaya maaari kang magmadaling bumalik sa kumpanya. Nagtataka si Ye Fan kung bakit wala siyang masabi sa telepono, ngunit nagpaalam siya kay Shu Lingshan at lumabas ng ward. Nang makitang umalis ang lalaki, nakaramdam si Shu Lingshan ng hindi maipaliwanag na pagkawala, na naging dahilan ng pagkakomplikado at pagkairita ng babae. Makalipas ang kalahating oras, si Ye Fan ay nagmaneho pabalik sa Jingxiu Building at nagpunta sa opisina ni Su Qingzhou. Pagpasok ko pa lang sa pinto, nakita ko si Bishuchi na may mabait at magiliw na mukha, nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa tanawin ng Huahai City sa labas ng floor-to-ceiling na mga bintana. Sa tabi niya, masunarang tumayo si Su Qingzhou, at wala siyang kahit katiting na pagkukunwari ni Pangulong Bingshan. Hindi nakakagulat na tinawag siya pabalik, karamihan ay dahil gusto siyang makita ni Bishuchin, naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili. Lola, bakit pumunta si Yaxing sa kumpanya? Nagmamadaling sinalubong siya ni Ye Fan nang nakangiti. Nilingon siya ni Bishuchin at nakangiting sinabi, narinig ko noong una akong dumating dito na tinalo mo ang young sect master ng Jinying sect para sa Jingxiu Group ngayon, at isang paalang ang ginamit mo, bata ka, hindi ito madali, hindi nakakagulat na makita ka ni Xiao Shu. Lola, hindi ko siya gusto. Dali-dali itong pinaalis ni Su Qingzhou, mariing itinanggi ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.